Limang magkahiwalay na tunog ng alarm clock ang sabay-sabay na pumukaw kay Ara Season mula sa mailap na tulog. Hindi pa man sumisikat ang araw, mulat na ang kanyang mga mata. Sa totoo lang, halos hindi na siya nakakatulog ng mahimbing nitong mga nakaraang taon. Paano pa kung may limang maliliit na taong umaasa sa kanya, limang bibig na kailangang pakainin, limang puso na kailangan niyang alagaan? Bumangon siya ng dahan-dahan, sinisikap na huwag maglikha ng ingay. Ayaw niyang magising ang kanyang quintuplets, sina Amara, Bella, Carlo, Diego at Elena. Magkakaiba man sila ng ugali at itsura, iisa lang ang pananaw niya sa kanilang lahat. Sila ang kanyang buhay, ang kanyang sandigan, ang dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa tasa ng kape. Ang init nito'y unti-unting kumalat sa kanyang mga palad. Tinitigan niya ang bawat larawan sa dingding, mga ngiti ng kanyang mga anak na tila liwanag sa kanyang madilim na mundo. 5 taon na ang nakalipas mula nang lisanin niya ang lahat, dala-dala lamang ang sakit at isang pag-asa na hindi niya alam kung saan manggagaling. 5 taon na rin siyang nagtatago, lumalaban sa bawat araw para lang mabigyan ng maayos na buhay ang mga bata. Naalala pa niya ang gabing iyon, ang huling pagkakataon na nakita niya si Joaquin. Ang mga salitang magpakasal ako sa iba, ay tila paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan, kasabay ng tunog ng kanyang mga yabag papalayo. Wala siyang dalang kahit anong maliban sa kanyang telepono at isang maliit na bag na naglalaman ng ilang damit. Hindi siya lumingon. Hindi siya humingi ng paliwanag. Sapat na sa kanya ang nakita niya. Isang larawan na nagdurog sa kanyang puso. Isinara ni Ara ang kanyang mga mata, pilit na pinipigilan ang bumubugsong damdamin. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magpapatalo sa nakaraan. Matagal na niyang inilibing ang lahat ng sakit, at ang tanging dahilan niya ngayon ay ang kanyang mga anak. Nang marinig niya ang ilang kaluskos mula sa kabilang silid, mabilis siyang kumilos. Hinanda niya ang simpleng almusal, tinapay at instant coffee para sa kanya, gatas at cereal para sa mga bata. Kahit kapos sa pera, sinisikap niyang maging masustansya ang bawat kainan. Mama! Gutom na ako, ang sigaw ni Carlo, ang pinakamalikot sa magkakapatid, habang nagmamadaling lumabas ng kwarto. Kasunod niya ang tahimik na si Amara, ang palangiting si Bella, ang masungit na si Diego, at ang bunso, ang mahiyain at mahilig magbasa na si Elena. Ngumiti si Ara. Ang mga ngiti nilang iyon ang tanging yaman niya. Halika na, mga anak. Kain na tayo para makahabol sa school bus. Matapos ang isang abalang umaga ng paghahanda, pagpapaalala, at paghila ng 5 bata palabas ng maliit nilang apartment, sa wakas ay nakaalis din sila. Inihatid niya ang mga bata sa school bus stop, sinigurado na nakakain na sila at nakapag-toothbrush. Pinanood niya ang bawat isa sa kanila habang pumapasok sa bus, hanggang sa mawala ito sa paningin niya. Ang katahimikan na sumalubong sa kanya ay tila napakabigat. Bumalik si Ara sa apartment, mag-isa. Ito ang mga oras na pinakanatatakot siya. Ang mga oras kung kailan bumabalik ang mga alaala, kung kailan bumubulong ang mga tanong na matagal na niyang pinipiling baliwalain. Kumusta na kaya siya? Nasaan na kaya siya? Bakit? Para mawala ang mga iniisip, inilabas niya ang kanyang lumang cellphone. May natanggap siyang text message kagabi. Isang imbitasyon para sa isang interview. Isang matandang babae ang naghahanap ng kasambahay na may karanasan sa pag-aalaga ng mga bata at pagmamanage ng bahay. Aling Nena, ang nakasulat sa text, kasama ang address. Medyo malayo sa kanilang apartment, sa isang mas tahimik at eksklusibong bahagi ng Quezon City. Tinitigan niya ang address. Ito ay isang pag-asa. Isang pagkakataon para makahanap ng trabaho na magbibigay sa kanya ng mas malaking kita para sa mga anak. Hindi madali ang buhay single mom, lalo na kung may 5 anak ka. Ang trabaho niya bilang part-time tutor at online seller ay sapat lang para sa pang-araw-araw na pangangailangan, pero gusto niyang mabigyan ang mga bata ng mas magandang kinabukasan. Nagpasya siyang subukan. Kailangan niya ng mas stable na trabaho. Kung ito man ang paraan para guminhawa ang buhay nila, handa siyang lumaban. Kinaumagahan, suot ang kanyang pinakamabuting damit, naglakbay si Ara patungo sa sinasabing address. Lumipas ang ilang oras, at nang makarating siya, nagulat siya sa nakita. Hindi ito ordinaryong bahay.
Isa itong malaking mansyon na papalibutan ng malalagong halaman at matatayog na pader. Nag-alinlangan siya sandali. Bakit kaya ang isang matandang babae ay magkakaroon ng ganito kalaking bahay? At bakit niya kailangan ng tulong, gayong halatang mayaman sila? Ngunit naisip niya ang kanyang mga anak, ang kanilang mga ngiti, ang kanilang kinabukasan. Huminga siya ng malalim at naglakas loob. Nagring siya sa doorbell. Hindi niya alam na sa pagring na iyon, hindi lang isang pintuan ang bubuksan niya, kundi pati na rin ang nakasarang kabanata ng kanyang nakaraan. Nang bumukas ang malaking gate, isang mabait at nakangiting matandang babae ang sumalubong kay Ara. Siya si Aling Nena, na may malalim na mga mata at banayad na tinig. Tila may kakaibang kapayapaan ang bumalot kay Ara sa presensya ni Aling Nena, kaiba sa inaasahan niya sa isang malaking mansyon. Ikaw ba si Ara Sison, Ineng? Tanong ni Aling Nena, habang iginagala ang kanyang paningin mula ulo hanggang paa ni Ara, na may kasamang ngiti. Opo, Aling Nena, sagot ni Ara, medyo nahihiya. Salamat po sa pagtanggap sa akin. Ipinasok siya ni Aling Nena sa loob. Ang interior ng mansyon ay elegante ngunit hindi sobra. May pakiramdam ng init at pagmamahal sa bawat sulok nito na nagpakalma kay Ara. Habang naglalakad sila patungo sa sala, napansin ni Ara ang ilang kakaibang bagay. May mga libro tungkol sa negosyo sa estante, isang golf club na nakasandal sa dingding, at isang larawan ng isang binata na nakangiti sa isang frame sa mesa. May familiar na dating ang mukha ng binata sa larawan, ngunit hindi niya matukoy kung saan. Naupo sila sa sala at nagkwentuhan si Aling Nena tungkol sa mga gawain sa bahay at ang kanyang pangangailangan ng kasambahay. Binanggit niya na madalas siyang nag-iisa sa bahay dahil ang kanyang apo ay palaging abala sa negosyo. Tila may lungkot sa tinig ni Aling Nena tuwing nababanggit niya ang apo. Alam mo, Ara, sabi ni Aling Nena, habang humigop ng tsaa, may pakiramdam ako na ikaw ang tamang tao para sa akin. May kabutihan sa iyong mga mata. Naramdaman ni Ara ang bahagyang pag-init ng kanyang mga pisngi. Salamat po, Aling Nena. Gusto ko lang po magtrabaho ng maayos para sa mga anak ko. Sa sumunod na linggo, unti-unting nakasanayan ni Ara ang kanyang bagong trabaho. Naglilinis siya, nagluluto at nag-aalaga kay Aling Nena. Masarap kausap si Aling Nena at para itong isang lola na matagal na niyang hinahanap. Masaya siyang magtrabaho doon, malayo sa ingay at abala ng syudad. Sa katunayan, pakiramdam niya ay nakakahanap siya ng kapayapaan sa gitna ng lahat ng problema niya. Isang hapon, habang abala si Ara sa pagdidilig ng mga halaman sa hardin, narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na pumasok sa gate. Hindi niya ito pinansin, marahil ay isa lang sa mga bisita ni Aling Nena. Ngunit nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan at ang mga yabag na palapit sa kanya, bigla siyang kinabahan. Aling Nena, andito na po ako. Ang boses. Ang tinig na iyon. Ang tinig na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Agad na tumindig ang balahibo ni Ara. Parang huminto ang mundo. Unti-unti siyang lumingon, ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. At doon, nakatayo sa harap niya, ang mismong lalaking pinakamimiti niyang makita at sabay na ayaw niyang makita. Joaquin de la Vega. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Joaquin, nakasabay ng isang mabilis na pagbabago sa kanyang ekspresyon, mula sa pagkabigla tungo sa matinding pagkapanabik at pagkatapos ay sakit. Ang matipunong katawan ni Joaquin ay nakasuot ng isang business suit, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pagod na kaluluwa. Aara, halos pabulong na sabi ni Joaquin na para bang hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Naramdaman ni Ara ang matinding galit at sakit na muling umakyat sa kanyang lalamunan. Hindi niya inakala na muli silang magtatagpo. At sa ganitong paraan pa. Ano ang ginagawa mo dito? Tanong ni Ara, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng puot. Nilapitan siya ni Joaquin, ngunit umatras si Ara. Ara, kailangan nating mag-usap. Alam kong naguluhan ka noon pero hindi totoo ang nakita mo. Hindi totoo, tumawa ng mapait si Ara. Nakita ko ang lahat, Joaquin. Nakita ko ang babaeng pinakasalan mo. At hindi ako bobo para maniwala sa kung anong paliwanag ang ibibigay mo. Hindi mo naiintindihan, Ara, pagmamakaawa ni Joaquin, pilit na lumalapit. Ginawa ko lang yon para sa pamilya ko. Para protektahan sila. At ako.
Hindi mo inisip ang pakiramdam ko? Ang luha ay unti-unting namuo sa mga mata ni Ara, ngunit pilit niya itong pinipigilan. Ayaw niyang ipakita ang kahinaan sa harap ng lalaking nagbigay sa kanya ng pinakamalaking sakit. Wala ka nang dapat ipaliwanag, Joaquin. Tapos na tayo. Matagal na. Biglang lumabas si Aling Nena mula sa bahay, dala ang kanyang tungkod. Joaquin, Hijo. Hindi ko alam na darating ka ngayon. Tumingin si Joaquin kay Aling Nena, pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabahala. Aling Nena, si Ara po siya po ang nagtatrabaho dito. Tumango si Aling Nena, nakangiti. Hijo. Siya ang bago kong kasambahay. Mabait at masipag. Hindi na nagsalita si Ara. Tumalikod siya at naglakad palayo, pilit na pinapakita na wala siyang pakialam. Ngunit sa bawat hakbang, naramdaman niya ang matinding sakit na bumabalik. Hindi na siya babalik sa nakaraan. Hindi na. Ngunit bago pa man siya makapasok sa loob, naramdaman niya ang kamay ni Joaquin na humawak sa kanyang braso. Mahigpit ngunit may paggalang. Ara, kailangan mong makinig. Hindi totoo ang nakita mo. Wala kaming pinagsamahan ng babaeng yon. Ginawa ko yon para iligtas ang pamilya ko sa isang malaking panganib. Aling Nena, ipaliwanag mo sa kanya ang totoo, sabi ni Joaquin, ang kanyang tinig ay halos nagmamakaawa. Gulat na napalingon si Ara kay Aling Nena. Nagtataka kung bakit kasama si Aling Nena sa mga usapan nila. Anong alam ni Aling Nena? Hindi pa man nakakasagot si Aling Nena, muling nagsalita si Joaquin, ang kanyang mga mata ay nanunumbat sa sakit at panghihinayang. Ara, kailangan mong paniwalaan ako. Hindi ito katulad ng iniisip mo. Kung alam mo lang kung gaano ako naghirap nang mawala ka. Nagulat si Ara sa mga salita niya. Naghirap. Ang isang bilyonaryo na kasal. Hindi niya maintindihan. Ngunit ang boses ni Joaquin ay puno ng pagmamakaawa. Ara, kailangan mong makinig. Hindi totoo ang nakita mo. May matinding dahilan ako. May nagbabanta sa pamilya namin. At ang buhay mo at ng mga anak mo ay nasa panganib din. Ang huling mga salita ni Joaquin ay tila bumulong sa hangin, ngunit sapat na para magtanim ng binhi ng pag-aalinlangan sa puso ni Ara. Panganib? Ang mga anak niya. Hindi na siya nag-abalang sumagot. Hinatak niya ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Joaquin at tumakbo papasok sa bahay. Ang puso niya ay patuloy na kumakabog ng malakas. Naguguluhan siya. Natatakot. At sa isang maliit na bahagi ng kanyang puso, naramdaman niya ang isang bahagyang kuryosidad na matagal na niyang inilibing. Nang tumakbo si Ara papalayo, tila gumuho ang mundo ni Joaquin. Ang kanyang puso ay kumirot, mas masakit pa kaysa sa unang beses na iniwan siya ni Ara 5 taon na ang nakalipas. Nakita niya ang galit, sakit, at pagkabigla sa mga mata ni Ara, at alam niyang siya ang dahilan ng lahat ng iyon. Ngunit paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na napakakomplikado, isang lihim na halos sumira sa kanya? Ara! Sandali, sigaw niya, ngunit huli na. Nawala na si Ara sa paningin niya, iniwan siyang nakatayo sa gitna ng hardin, nag-iisa at puno ng pagsisisi. Joaquin, Hijo, ano ang nangyayari? Tanong ni Aling Nena, na may pag-aalala sa kanyang tinig. Nakita niya ang pag-uusap ng dalawa, at alam niyang may malalim na kasaysayan ang mga ito. Bumuntong hininga si Joaquin. Si Ara po, Aling Nena. Siya po ang babaeng minahal ko noon. Ang babaeng iniwan ko dahil sa isang malaking pagkakamali. Tumingin si Aling Nena kay Joaquin, ang kanyang mga mata ay puno ng pangunawa. Alam ko, Hijo. Matagal na kitang hinihintay na magkwento. Halika, maupo muna tayo. Naupo si Joaquin sa isang bench sa hardin, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Ang mga alaala ay nagsimulang bumalik, tila isang pelikula na paulit-ulit na pinapalabas sa kanyang isipan. 5 taon na ang nakalipas. Si Ara, ang babaeng nagbigay kulay sa kanyang buhay. Simpleng babae, ngunit may pusong ginto. Nakilala niya si Ara sa isang charity event, at mula noon, hindi na niya ito inalis sa kanyang isipan. Ang kanilang pag-ibigan ay mabilis na lumago, puno ng tawanan at pangarap. Plinano na nila ang kanilang kinabukasan, isang simpleng buhay na magkasama, malayo sa komplikadong mundo ng kanyang pamilya.
Ngunit isang araw, gumuho ang lahat. Ang De La Vega Group, ang kumpanyang pinaghirapan ng kanyang pamilya sa loob ng ilang dekada, ay nasa bingit ng pagkalugi. Isang malaking eskandalo sa pananalapi ang sumabog, at ang salarin ay walang iba kundi si Armando Reyes, isang dating kasosyo na matagal nang may inggit sa kanilang yaman at impluensya. Hindi lang iyon. May mga banta sa buhay ng kanyang ina, si Doña Elena, at maging sa kanyang sarili. Gusto ni Reyes na kontrolin ang buong kumpanya, at handa siyang gawin ang lahat para makuha ito. Ang tanging paraan para mailigtas ang kumpanya at ang kanyang pamilya ay ang pilit na pakikipagkasundo sa isang kasal. Isang kasal sa anak ng isang maimpluwensyang pamilya na may koneksyon sa gobyerno na makakatulong para maprotektahan ang kanilang negosyo mula sa pagbagsak at mapigilan ang mga banta ni Reyes. Ang babaeng iyon, si Sofia, ay isa lamang kasangkapan sa plano. Walang pagmamahalan sa pagitan nila. Ito ay isang kasunduan lamang. Naalala pa ni Joaquin ang gabing iyon, ang gabing nakita siya ni Ara kasama si Sofia, na nakasuot ng wedding gown. Hindi niya naipaliwanag. Hindi niya kayang ipaliwanag ang buong sitwasyon sa takot na mapahamak si Ara. Alam niyang mas masasaktan si Ara kung malalaman niya ang buong katotohanan. Kaya pinili niyang manahimik, pinili niyang maging kontrabida sa mata ni Ara, para lang mailayo siya sa panganib. Ang sakit na makita si Ara na lumalakad palayo, ang kanyang likod ay puno ng pagkabigo, ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Mula noon, nagbago ang buhay ni Joaquin. Naging mas seryoso siya sa negosyo, ginamit ang lahat ng kanyang lakas para muling ibangon ang kumpanya at labanan si Reyes. Ngunit sa bawat tagumpay may kaakibat na kalungkutan. Ang pagkawala ni Ara ay isang sugat na hindi kailanman naghilom. Hindi ko alam na may mga anak na siya, Aling Nena, sabi ni Joaquin, ang kanyang tinig ay puno ng panghihinayang. 5 anak. At ako wala akong alam. Hindi madali ang buhay niya, Hijo. Naging matapang siya para buhayin ang mga bata mag-isa, sabi ni Aling Nena, habang hinahaplos ang likod ni Joaquin. Pero alam kong mahal na mahal ka pa rin niya. Ang galit niya ay galing sa sakit. Paano ko siya mapapaniwala, Aling Nena? Paano ko maipapaliwanag ang lahat ng ito? Ang bawat pagtatangka ko, lalo lang siyang lumalayo. Kailangan mo siyang bigyan ng oras, Hijo. At kailangan mong maging tapat sa kanya. Ang mga lihim, kahit gaano pa kaganda ang intensyon, ay sumisira ng tiwala, payo ni Aling Nena. Alam kong mahal mo siya. At alam kong kaya mong ipaglaban ang pagmamahal na yan. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Joaquin. Ang pagkakita kay Ara, ang kanyang mga salita, ang kanyang galit, lahat ay bumabagabag sa kanya. Gusto niyang gawin ang lahat para maibalik ang tiwala ni Ara. Kinabukasan, nagpadala si Joaquin ng mga laruan at damit para sa mga anak ni Ara sa pamamagitan ni Aling Nena. Umaasa siyang kahit paano, makikita ni Ara ang kanyang pagmamalasakit sa mga bata. Ngunit kinagabihan, ibinalik ni Aling Nena ang mga regalo. Ayaw niyang tanggapin, Hijo. Sabi niya, kaya niya ang mga anak niya. Ayaw niya ng tulong mula sa iyo, malungkot na sabi ni Aling Nena. Naramdaman ni Joaquin ang matinding pagkabigo. Ngunit hindi siya susuko. Alam niyang kailangan niya ng mas direktang paraan para makipag-ugnayan kay Ara, kahit paano. Nagsimula siyang magmasid mula sa malayo. Paminsan-minsan, pupunta siya malapit sa apartment ni Ara, magtatago sa kanyang sasakyan, at manonood habang inihahatid ni Ara ang mga bata sa school bus. Nakita niya ang pagod sa mukha ni Ara, ngunit nakita rin niya ang pagmamahal at dedikasyon sa kanyang mga mata tuwing nakikipag-ugnayan siya sa kanyang mga anak. Ang mga bata, ang mga quintuplets, ay tila mga kopya niya at ni Ara. Ang bawat isa ay may bahagi ng kanilang dalawa. Isang gabi, habang nagtatrabaho si Joaquin sa kanyang opisina, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa kanyang security team. Sir, may nakita po kaming kakaibang sasakyan na nagmamasid malapit sa bahay ni El Season. Hindi po ito ordinaryo at mukhang may koneksyon sa mga tao ni Reyes. Kumuyom ang kamao ni Joaquin. Alam niyang hindi titigil si Reyes hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. At ngayon, tila nakita na ni Reyes ang kanyang kahinaan, si Ara at ang kanyang mga anak. Agad siyang tumawag sa kanyang pinakamalapit na tauhan. Gusto kong bantayan ninyo si Ara Season at ang kanyang mga anak, 24 paghahati 7. Walang dapat mangyari sa kanila.
Kung may makita kayong kahit anong kahinahinala, ipagbigay alam niyo agad sa akin. Habang nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang opisina, ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang sa dilim, naramdaman ni Joaquin ang isang matinding takot. Hindi lang ang kanyang kumpanya ang nasa panganib ngayon. Ang buhay ni Ara at ng kanyang mga anak. Biglang nagring ang kanyang telepono. Isang unknown number. Nag-alinlangan siya sandali, ngunit sinagot niya rin. Joaquin de la Vega, matagal na tayong hindi nagkikita, ang boses sa kabilang linya ay malamig at puno ng pagbabanta. Si Armando Reyes. Nabalitaan ko may bago kang interes. Isang babae at 5 anak. Napakaganda ng pamilya mo, Joaquin. Napakasarap sirain. Naramdaman ni Joaquin ang pag-akyat ng galit sa kanyang lalamunan. Layuan mo sila, Reyes. Wala silang kinalaman dito. Oh, pero meron. Sila ang kahinaan mo. At gagamitin ko sila para durugin ka, Joaquin. Hindi lang ang kumpanya mo ang kukunin ko. Ang lahat ng mahal mo sa buhay. Simula sa babaeng iyan at sa kanyang mga anak. Narinig ni Joaquin ang isang pamilyar na tunog sa likod ng boses ni Reyes, ang tunog ng mga bata na nagtatawanan. Hindi ito ang kanyang mga anak, ngunit sapat na para magtanim ng matinding takot sa kanyang puso. Alam niyang seryoso si Reyes. At alam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis. Reyes, kung galawin mo sila, magbabayad ka. Hindi mo ako kilala kapag nagalit ako, banta ni Joaquin. Tumawa si Reyes. Huwag kang mag-alala, Joaquin. Malapit na silang maging akin. At wala kang magagawa. Pinatay ni Reyes ang tawag. Nanatili si Joaquin na nakatulala, ang telepono ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi niya hahayaan. Hindi niya hahayaang saktan ni Reyes si Ara at ang kanyang mga anak. Gagawin niya ang lahat para protektahan sila, kahit pakapalit nito ang kanyang sariling buhay. Ito ay isang digmaan. At handa si Joaquin na lumaban. Mula ng araw na muling magtagpo ang kanilang landas, hindi na mapakali si Ara. Ang mga salita ni Joaquin, ang kanyang pagmamakaawa, at ang kakaibang pag-aalala sa kanyang mga mata ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Panganib. Ang mga anak niya. Hindi niya maintindihan. Ang tanging alam niya ay ang sakit na naramdaman niya 5 taon na ang nakalipas, ang sakit na dulot ng pagtataksil na nakita niya. Isang hapon, habang nagpapahinga sila ni Aling Nena sa hardin, hindi napigilan ni Ara ang magkwento. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Joaquin, ngunit inilarawan niya ang sitwasyon na tila isang kwento ng ibang tao. Aling Nena, mayroon po akong nakilala noon, simula ni Ara, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Isang lalaki. Minahal ko siya ng buong puso. Pero isang araw, nakita ko siyang may kasamang ibang babae, nakasuot ng pangkasal. Sabi niya, pakakasalan niya ang babae. Hindi ko na siya kinausap. Umalis ako. Masakit po, Aling Nena. Sobra. Hinawakan ni Aling Nena ang kamay ni Ara. Naiintindihan ko, Ineng. Ang pagtataksil ay isa sa pinakamasakit na bagay na mararamdaman ng isang tao. Pero ngayon, bumalik siya. Sabi niya, hindi totoo ang nakita ko. Sabi niya, may dahilan siya. Sabi niya, ginawa niya lang yon para protektahan ang pamilya niya. Pero paano ko siya paniniwalaan? Paano ko siya muling pagkakatiwalaan, gayong nakita ko ang lahat? At paano kung saktan niya ulit ako? Paano kung saktan niya ang mga anak ko? Ang huling mga salita ni Ara ay puno ng takot. Ang tiwala ay hindi madaling ibalik, Ara, sabi ni Aling Nena, ang kanyang tinig ay malumanay. Pero minsan, kailangan nating bigyan ng pagkakataon ang mga tao. Ang buhay ay puno ng mga lihim. Hindi lahat na nakikita natin ay ang buong katotohanan. Ang mga salita ni Aling Nena ay nagbigay ng kaunting pag-asa kay Ara, ngunit ang takot ay mas nangingibabaw pa rin. Ang kanyang mga anak ang kanyang prioridad. Hindi niya kayang isugal ang kanilang kapakanan para sa isang pag-ibig na matagal na niyang inilibing. Isang araw, habang naghahanda si Ara ng merienda para sa mga bata, biglang nagtanong si Amara, ang panganay sa quintuplets. Mama, sino po yung lalaking nakita namin dito? Yung pogi po na kasing tangkad ni Papa, tanong ni Amara, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Nalaglag ang kutsara sa kamay ni Ara.
Sino ang nakita ninyo, anak? Si Kuya Joaquin po, sigaw ni Carlo, nakasama ang kanyang mga kapatid. Nakita namin siya sa labas ng gate kanina. Kinawayan po niya kami. Tapos, ang dami po niyang dalang laruan, pero sabi niyo po, hindi po pwede. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Alam niyang si Joaquin ang tinutukoy nila. Nagulat siya na nakita na pala ng mga bata si Joaquin. At ang mga laruan? Ibig sabihin, sinubukan pa rin ni Joaquin na magpadala ng regalo sa kabila ng pagtanggi niya. Mga anak, hindi niyo na po kailangang pansinin yon, sabi ni Ara, pilit na pinapanatili ang kanyang kalmado. Hindi niyo po siya kilala. At hindi po siya si Papa. Pero Mama, bakit po kasing gwapo niya si Papa? Tanong ni Bella, na may inosenteng ngiti. Naramdaman ni Ara ang pagkabigla. Ang mga bata ay walang kamalay-malay sa koneksyon ni Joaquin sa kanilang buhay. At ang pagtawag nila kay Joaquin na ipogi at di kasing gwapo ni Papa ay lalong nagpahirap sa sitwasyon. Paano niya ipapaliwanag sa kanila ang isang bagay na hindi niya rin maintindihan? Kumain na lang po kayo, sabi ni Ara, pilit na iniba ang usapan. Ngunit sa kanyang isipan, patuloy na bumabagabag ang tanong, gaano na ba katagal na nagmamasid si Joaquin sa mga anak niya? Kinabukasan, habang naglalakad si Ara patungo sa school bus stop para sunduin ang mga anak, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya. Iginagala niya ang kanyang paningin, ngunit wala siyang makita. Nang makarating siya sa school, nakita niya ang school bus na nakaparada. Ang mga bata ay nagsisimula ng bumaba. At doon, sa di kalayuan, nakita niya si Joaquin. Nakasandal sa kanyang mamahaling sasakyan, nakatingin sa school gate. Hindi siya lumalapit, tila nagtatago, ngunit sapat na ang kanyang presensya para maramdaman ni Ara ang pagkabigla at pagkabahala. Nag-init ang ulo ni Ara. Lumapit siya kay Joaquin, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ano ang ginagawa mo dito, Joaquin? Bakit mo sinusundan ang mga anak ko? Tanong ni Ara, ang kanyang tinig ay halos pabulong ngunit puno ng puot. Nagulat si Joaquin sa biglaang paglapit ni Ara. Ara, hindi ko sila sinusundan. Nagkataon lang na napadaan ako. Nagkataon? Sa loob ng 5 taon, hindi ka nagpakita. Ngayon, bigla kang nagpaparamdam sa buhay ko at pati sa mga anak ko. Tigilan mo na ako, Joaquin. Hayaan mo na kaming mamuhay ng payapa. Ara, hindi mo naiintindihan. May nagbabanta sa inyo. Kailangan kong protektahan kayo, sabi ni Joaquin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Protektahan? Saan mo nakuha ang karapatang protektahan kami? Hindi mo sila kilala. At hindi mo ako kilala. Ang tanging alam ko, sinaktan mo ako noon. At ngayon, ginugulo mo na naman ang buhay namin, sagot ni Ara, ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit. Ara, please. Makinig ka sa akin. Hindi ko intensyon na saktan ka. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa kapakanan ng pamilya ko, at ngayon, para sa inyo, pakiusap ni Joaquin. Ngunit hindi na nakinig si Ara. Hinila niya ang kanyang mga anak na nagtataka sa kanilang pag-uusap at mabilis na lumakad palayo. Narinig niya ang pagtawag ni Joaquin, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging gusto niya ay makalayo sa kanya. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Ara ng hapunan, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya ay mas lumakas. Tumingin siya sa labas ng bintana. Madilim na ang paligid. Ang mga ilaw sa kalsada ay tila malabo. Bigla siyang napansin ng isang bagay. Sa kabilang kalye, nakaparada ang isang itim na sasakyan. Ang mga ilaw nito ay patay at hindi niya makita kung sino ang nasa loob. Ngunit may isang anino na gumalaw sa loob ng sasakyan. Naramdaman ni Ara ang paglamig ng kanyang dugo. Hindi ito si Joaquin. Alam niya ang sasakyan ni Joaquin. At ang sasakyang ito ay tila nagtatago. Mabilis niyang sinara ang kurtina. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang kapitbahay, si Aling Tess. Ngunit walang sumasagot. Binalikan niya ang bintana, dahan-dahan niyang sinilip. Naroon pa rin ang sasakyan. Tila naghihintay. Niyakap ni Ara ang kanyang sarili, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Sino ang mga taong iyon? At bakit sila nagmamasid sa kanya?
Ang mga salita ni Joaquin ay muling bumalik sa kanyang isipan, may nagbabanta sa inyo. Hindi kaya totoo ang sinasabi niya? Niyakap niya ang kanyang mga anak na mahimbing na natutulog. Hindi niya hahayaang may mangyari sa kanila. Hindi niya alam kung sino ang nagmamasid, ngunit alam niyang kailangan niyang maging alerto. Ang gabi ay tila mas mahaba kaysa dati, at ang bawat kaluskos ay tila isang babala. Hindi mapakali si Joaquin sa kanyang opisina. Ang tawag ni Armando Reyes ay patuloy na umalinggaw sa kanyang isipan, kasabay ng imahe ng itim na sasakyan na nakita ni Ara. Alam niyang seryoso si Reyes. Hindi ito isang simpleng banta lang. Sir, nakumpirma na po namin, sabi ng kanyang Chief of Security sa telepono. Ang sasakyang nakita ni A. Season ay pag-aari ng isa sa mga tauhan ni Reyes. Matagal na po silang nagmamasid sa lugar ni A. Season. Mukhang target po nila ang pamilya niya. Kumuyom ang kamao ni Joaquin. Galit ang bumalot sa kanya. Paano naglakas loob si Reyes na damputin ang pamilya ni Ara? Ang mga inosenteng bata. Dagdagan niyo ang security, utos ni Joaquin, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng otoridad. Gusto kong may nagbabantay sa kanila 24 paghahatip ito. Discreetly. Ayokong may makalapit sa kanila. Kahit anino, hindi dapat makalusot. Masusunod, sir, sagot ng security chief. Matapos ang tawag, bumuntong hininga si Joaquin. Ang kanyang isipan ay puno ng pagkabahala. Hindi niya kayang mawala si Ara ulit. At lalong hindi niya kayang mawala ang kanyang mga anak, na ngayon niya lang nalaman na nag-i-exist. Nagpasya siyang kausapin ang kanyang ina. Alam niyang si Doña Elena ang isa sa mga dahilan kung bakit nagawa niya ang tikasal na iyon. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat, at kailangan niya ang suporta ng kanyang ina. Pumunta si Joaquin sa mansyon ng kanyang ina. Nakita niya si Doña Elena na nagbabasa ng dyaryo sa sala, ang kanyang mukha ay seryoso. Ma, tawag ni Joaquin, ang kanyang tinig ay may bahid ng pagod. Tumingin si Doña Elena kay Joaquin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Joaquin, Hijo. Nabalitaan ko ang nangyari. Ang balita tungkol sa kasal mo. At ang pagkakita mo kay Ara. Ma, kailangan nating mag-usap. Si Ara at ang mga bata, nasa panganib sila. Si Reyes ang may pakana ng lahat ng ito. Alam ko, Hijo, sabi ni Doña Elena, ang kanyang tinig ay mahina. Matagal ko nang alam na hindi titigil si Reyes. Pero bakit ngayon pa? Bakit kailangan pang madamay si Ara at ang mga bata? Dahil sila ang kahinaan ko, ma. At alam ni Reyes yan. Naramdaman ni Joaquin ang pag-akyat ng galit sa kanyang lalamunan. Ma, kailangan kong protektahan sila. At kailangan ko ang suporta mo. Bumuntong hininga si Doña Elena. Joaquin, alam kong mahal mo si Ara. Pero ang sitwasyon ay komplikado. Ang pamilya natin, ang negosyo natin, lahat ay nasa alanganin. At ang mga anak niya 5 bata, Joaquin. Hindi madali ang magkaroon ng ganoong responsibilidad. Ma, sila ang mga anak ko. Sila ang mga apo mo. Paano mo nasasabi yan? Naramdaman ni Joaquin ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Ang kanyang ina, na dapat ay sumusuporta sa kanya, ay tila nagdududa pa rin. Hindi sa ganoon, Hijo. Nag-aalala lang ako para sa iyo. At para sa kanila. Ayokong madamay sila sa gulo natin. Pero ma, nadamay na sila. At kailangan kong gawin ang lahat para iligtas sila. Kung kailangan kong ipaglaban si Ara at ang mga anak ko, gagawin ko. Kahit palaban sa buong mundo. Tinitigan ni Doña Elena ang kanyang anak, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabahala. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Joaquin. Alam niyang hindi siya susuko. Sige, Joaquin. Kung iyan ang desisyon mo, susuportahan kita. Pero mag-ingat ka. Si Reyes ay hindi ordinaryong kalaban, sabi ni Doña Elena, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Kinabukasan, sinubukan ni Joaquin na tulungan si Ara sa isang hindi direktang paraan. Nalaman niya mula kay Aling Nena na may problema ang school ng mga bata sa kanilang tuition fee. Agad siyang nagpadala ng isang malaking donasyon sa school na may nakasulat na Anonymous Donor. Umaasa siyang kahit paano, makakatulong ito kay Ara nang hindi niya nalalaman na siya ang nagbigay. Nalaman din niya na may problema ang apartment ni Ara sa bubong.
Agad siyang nagpadala ng isang grupo ng mga manggagawa para ayusin ito na may nakasulat na mula sa management ng building. Alam niyang hindi maniniwala si Ara, ngunit umaasa siyang kahit paano makikita ni Ara ang kanyang pagmamalasakit. Isang hapon, habang abala si Joaquin sa kanyang opisina, naramdaman niya ang matinding pagod. Ang laban kay Reyes ay matindi at ang pagtatangka niyang maibalik si Ara ay tila walang patutunguhan. Nagpasya siyang magpahinga sandali. Kinuha niya ang kanyang jacket at lumabas ng opisina. Nagmaneho siya patungo sa school ng mga bata. Hindi siya lumapit. Nagtago siya sa kanyang sasakyan, nakaparada sa di kalayuan. Nakita niya si Ara na naghihintay sa mga bata. Ang kanyang mukha ay may bahid ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal tuwing lumalabas ang kanyang mga anak. Nakita niya ang quintuplets na tumatakbo papalabas ng school, masaya at puno ng buhay. Nakita niya si Carlo na nadapa at agad na lumapit si Ara para tulungan siya. Niyakap niya ang kanyang anak at hinalikan sa noo. Ang eksenang iyon ay tila isang kutsilyo na tumusok sa puso ni Joaquin. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang yakapin sila. Gusto niyang maging bahagi ng kanilang buhay. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Kailangan niyang ayusin muna ang lahat. Kailangan niyang iligtas sila mula kay Reyes. Kailangan niyang patunayan kay Ara na karapat-dapat siya sa kanyang tiwala. Nang makasakay na si Ara at ang mga bata sa isang tricycle, umalis na rin si Joaquin. Ang kanyang puso ay puno ng kaba at panghihinayang. Nang makabalik si Joaquin sa kanyang opisina, may isang envelope na naghihintay sa kanyang mesa. Walang pangalan. Walang address. Nag-alinlangan siya sandali, ngunit binuksan niya rin. Sa loob, may isang larawan. Isang larawan ni Ara at ng kanyang mga anak, nakuha mula sa malayo. Nakangiti si Ara, habang ang mga bata ay naglalaro sa parke. Ang larawan ay tila kuha mula sa isang hidden camera. Sa likod ng larawan, may nakasulat na isang mensahe sa isang pamilyar na sulat kamay. Malapit na silang maging akin. Kumuyom ang kamao ni Joaquin. Si Reyes. Alam niyang si Reyes ang nagpadala nito. Ang mensahe ay malinaw. Hindi lang ang negosyo niya ang gusto ni Reyes. Gusto niya ang lahat. Gusto niya ang pamilya ni Joaquin. At handa siyang gawin ang lahat para makuha ito. Naramdaman ni Joaquin ang matinding galit na bumalot sa kanya. Hindi niya hahayaan. Hindi niya hahayaang saktan ni Reyes si Ara at ang kanyang mga anak. Gagawin niya ang lahat para protektahan sila. Ito ay isang pangako. Ang mga araw matapos ang insidente sa school bus stop ay naging mas mabigat para kay Ara. Ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya ay hindi nawala at ang itim na sasakyan na nakita niya sa labas ng apartment ay tila isang multo na patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Hindi niya maintindihan kung bakit may nagbabanta sa kanila o kung bakit kasama pa si Joaquin sa gulo na ito. Ang tanging alam niya ay ang patuloy na pagkabahala para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Isang hapon, habang naglalaro ang quintuplets sa parke na malapit sa kanilang apartment, biglang sumigaw si Carlo. Mama! Mama! Ang sakit ng tuhod ko. Agad na lumapit si Ara. Nakita niya si Carlo na nakaupo sa lupa, ang kanyang tuhod ay dumudugo. Naramdaman ni Ara ang matinding takot. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang pinakamalapit na ospital ay malayo at wala siyang sapat na pera para sa taxi. Carlo, anak, huwag kang matakot. Si Mama ang bahala, sabi ni Ara, pilit na pinapanatili ang kanyang kalmado kahit na nanginginig ang kanyang mga kamay. Niyakap niya si Carlo habang ang iba pang mga bata ay lumapit, nag-aalala rin. Biglang, isang mamahaling sasakyan ang huminto sa gilid ng kalsada. Bumukas ang pinto at lumabas si Joaquin de la Vega. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala nang makita niya ang sitwasyon. Ah! Anong nangyari kay Carlo? Tanong ni Joaquin, agad na lumapit. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabahala. Nagulat si Ara sa biglaang pagdating ni Joaquin. Hindi niya inakala na makikita niya ito sa ganoong sitwasyon. Nadapa lang siya, Joaquin. Hindi mo na kailangang mag-alala. Ngunit hindi nakinig si Joaquin. Agad niyang binuhat si Carlo ng maingat. Kailangan nating dalhin siya sa ospital. Dali, sumakay na kayo sa kotse ko.
Nag-alinlangan si Ara. Ayaw niyang magpatulong kay Joaquin. Ngunit nakita niya ang sakit sa mukha ni Carlo at alam niyang kailangan niya ng tulong. Wala siyang ibang pagpipilian. Mga anak, sumakay na kayo, sabi ni Ara sa quintuplets na nakatingin kay Joaquin na may pagtataka. Sumakay sila sa sasakyan ni Joaquin. Ang loob ng kotse ay maluwag at komportable, kaiba sa masikip na tricycle na madalas nilang sakyan. Si Joaquin ay nagmaneho ng mabilis ngunit maingat, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalsada. Nang makarating sila sa ospital, agad na inasikaso ni Joaquin ang lahat. Siya ang nag-asikaso sa papeles, siya ang nakipag-usap sa doktor, at siya ang nagbayad ng lahat ng gastos. Si Ara ay nakaupo lang sa gilid, nagtataka sa bilis at kahusayan ni Joaquin. Habang ginagamot ang tuhod ni Carlo, lumapit si Joaquin sa kanya. Carlo, anak, okay ka lang ba? Masakit pa ba? Tanong ni Joaquin, ang kanyang tinig ay malumanay. Tumango si Carlo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Opo, Kuya Joaquin. Masakit po. Hinaplos ni Joaquin ang buhok ni Carlo. Huwag kang mag-alala, magaling ka agad yan. Matapang ka, Carlo. Nakita ni Ara ang pagmamalasakit sa mga mata ni Joaquin. Hindi ito ang Joaquin na kilala niya noon, ang Joaquin na tila walang pakialam sa mundo maliban sa kanyang negosyo. Ito ay isang Joaquin na may puso, isang Joaquin na nagmamalasakit sa kanyang anak. Matapos gamutin si Carlo, nag-alok si Joaquin na ihatid sila pauwi. Sa loob ng sasakyan, tahimik lang si Ara. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Ara, basag ni Joaquin sa katahimikan, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalsada. Alam kong galit ka sa akin. At naiintindihan ko iyon. Pero gusto kong malaman mo na ang mga anak mo ay mahalaga sa akin. Nagulat si Ara sa mga salita ni Joaquin. Bakit? Dahil sila ang mga anak natin, Ara, sabi ni Joaquin, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Hindi ko man sila nakasama sa loob ng 5 taon, pero sila ang dugo at laman ko. At gagawin ko ang lahat para protektahan sila. Bumuntong hininga si Joaquin. Alam kong mahirap paniwalaan. Pero ang lahat ng ginawa ko noon, ang kasal na iyon ay para protektahan ang pamilya ko. May nagbabanta sa amin. Isang tao na kayang gawin ang lahat para sirain kami. At ayokong madamay ka, o ang mga anak natin, sa gulo na iyon. Nagkwento si Joaquin tungkol sa kanyang pagkabata, tungkol sa kanyang ama na pumanaw ng maaga, at kung paano niya kinailangan na maging matatag para sa kanyang ina at sa kanilang kumpanya. Ikinuwento niya ang mga banta ni Reyes, ang mga pagtatangka nitong sirain sila, at kung paano niya kinailangan na gumawa ng isang mahirap na desisyon para lang mailigtas ang lahat. Hindi ko sinasabi ito para kaawaan mo ako, Ara, sabi ni Joaquin, ang kanyang tinig ay may bahid ng sakit. Sinasabi ko ito para maintindihan mo. Na ang lahat ng ginawa ko ay dahil mahal kita. At mahal ko ang pamilya ko. At ngayon, mahal ko na rin ang mga anak natin. Tinitigan ni Ara si Joaquin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Naramdaman niya ang isang bahagyang paglambot sa kanyang puso. Ang mga salita ni Joaquin ay tila tumago sa kanyang kaluluwa. Ang sakit na naramdaman niya noon ay unti-unting napapalitan ng pag-unawa. Nang makarating sila sa kanilang apartment, bumaba si Joaquin mula sa sasakyan. Ara, kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mag-atubiling tawagan ako. Gusto kong maging bahagi ng buhay ninyo. Gusto kong maging ama sa mga anak ko. Hindi sumagot si Ara. Ngunit sa halip na tumalikod at pumasok sa loob, tumingin siya kay Joaquin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit mayroon ding isang bahagyang pag-asa. Salamat, Joaquin, sabi ni Ara, ang kanyang tinig ay halos pabulong. Salamat sa pagtulong kay Carlo. Ngumiti si Joaquin, isang ngiti na matagal nang hindi nakita ni Ara. Walang anuman, Ara. Basta para sa inyo. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang kanyang mga anak, tinitigan ni Ara ang kanyang cellphone. Ang numero ni Joaquin ay nasa kanyang contacts. Matagal na niyang binura, ngunit hindi niya alam kung paano ito muling lumitaw. Naisip niya ang mga salita ni Joaquin. Ang kanyang paliwanag. Ang kanyang pagmamalasakit. Ang kanyang pagmamahal sa mga anak niya. Hindi pa rin siya sigurado. Ang sakit ng nakaraan ay sariwa pa rin.
Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman niya ang isang maliit na butil ng pag-asa. Isang pag-asa na marahil, mayroon pa ring pag-asa para sa kanila. Kinaumagahan, nang magpaalam si Ara kay Aling Nena bago umuwi, nagulat siya nang makita si Joaquin na naghihintay sa labas ng gate. Ara, sabi ni Joaquin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Pwede ba akong dumalaw sa mga bata mamaya? Gusto ko lang silang makita. Nag-alinlangan si Ara. Ngunit nakita niya ang pagmamakaawa sa mga mata ni Joaquin. At naisip niya ang mga ngiti ng kanyang mga anak tuwing nakikita nila si Joaquin. Sige, Joaquin, sabi ni Ara, ang kanyang tinig ay mahina. Pero huwag kang magtatagal. At huwag mong guguluhin ang mga bata. Mumiti si Joaquin, isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Salamat, Ara. Maraming salamat. Tumingin si Ara kay Joaquin, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, binigyan niya ng pagkakataon ang lalaking minsan niyang minahal. Isang maliit na pagkakataon. Isang maliit na butil ng pag-asa. Unti-unting nagbago ang mga araw ni Joaquin. Ang dating malamig at tahimik niyang mundo ay napuno ng kulay at ingay. Simula nang payagan ni Ara na dumalaw siya sa mga bata, halos araw-araw siyang pumupunta sa apartment nito. Hindi siya nagtatagal, tulad ng napagkasunduan, ngunit sapat na ang ilang oras para makita niya ang mga ngiti ng kanyang mga anak at ang unti-unting paglambot ng puso ni Ara. Nagsimula siyang magkwento sa mga bata tungkol sa kanyang trabaho, sa mga lugar na napuntahan niya. Ang mga quintuplets, lalo na si Carlo at Elena, ay mahilig makinig sa kanya. Si Amara, ang panganay, ay medyo mailap pa rin, ngunit nakikita niya ang kuryosidad sa mga mata nito. Si Bella at Diego naman ay masayahin at madaling makasundo. Isang gabi, pagkatapos niyang ihatid ang mga bata sa apartment, nag-alok si Joaquin na mag-dinner sila ni Ara. Nag-alinlangan si Ara, ngunit sa huli ay pumayag din nagpunta sila sa isang simpleng restaurant, malayo sa mga matang mapanuri. Kumusta ang araw mo? Tanong ni Joaquin habang kumakain sila. Okay lang, sagot ni Ara, na tila nahihiya pa rin. Abala sa mga bata. Ikaw? Abala rin. Pero mas masaya na ngayon, sabi ni Joaquin at mumiti. Nakita niya ang bahagyang pag-init ng pisngi ni Ara. Sa gabing iyon, mas marami silang napagkwentuhan kaysa sa dati. Nagbahagi si Ara tungkol sa kanyang mga pangarap para sa mga anak, ang kanyang mga pinagdaanan bilang single mom. Nakinig si Joaquin ng mabuti, ang kanyang puso ay puno ng paghanga sa katatagan ni Ara. Alam mo, Ara, sabi ni Joaquin, hinahangaan ko ang lakas mo. Ang pagiging ina mo. Hindi ko alam kung paano mo kinaya ang lahat ng ito mag-isa. Kailangan kong kayanin, Joaquin. Para sa kanila. Sila ang buhay ko. Naramdaman ni Joaquin ang isang matinding pagmamahal sa kanyang dibdib. Gusto niyang yakapin si Ara, sabihin sa kanya na hindi na siya mag-iisa. Ngunit alam niyang kailangan pa rin niyang maging maingat. Ara, simula ni Joaquin, gusto kong malaman mo na ang lahat ng ginawa ko noon ang kasal na iyon ay isang malaking pagkakamali. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Ginawa ko lang yon para protektahan ang pamilya ko mula kay Armando Reyes. Siya ang kalaban namin. At ngayon, pati kayo, nasa panganib. Tinitigan ni Ara si Joaquin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Pero Joaquin, paano ako maniniwala? Nakita ko ang lahat. Nakita ko kayong magkasama. At ang babaeng yon mukhang masaya kayo. Walang katotohanan ang lahat ng yon, Ara. Isang palabas lang ang lahat. Para lang iligaw si Reyes. Ang babaeng yon, si Sofia, ay anak ng isang business partner na pinilit akong pakasalan para lang mailigtas ang kumpanya. Walang pagmamahalan sa pagitan namin. Hindi ko siya mahal. Ikaw lang ang minahal ko, Ara. Naramdaman ni Ara ang pagkabigla. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Ang mga salita ni Joaquin ay tila tumago sa kanyang kaluluwa. May bahagi sa kanya na gustong maniwala, ngunit may bahagi rin na nag-aalangan. Kailangan ko ng oras, Joaquin, sabi ni Ara, ang kanyang tinig ay mahina. Hindi madaling kalimutan ang sakit. Bibigyan kita ng lahat ng oras na kailangan mo, Ara. Basta bigyan mo lang ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko, sabi ni Joaquin, at hinawakan ang kamay ni Ara.
Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang pagdalaw ni Joaquin sa apartment ni Ara. Naglalaro siya sa mga bata, nagbabasa ng kwento sa kanila, at tinutulungan sila sa kanilang homework. Nagsimula na ring tawagin ng mga bata si Joaquin na Papa Joaquin. Ang bawat ngiti ng mga bata ay tila nagpapagaling sa sugat sa puso ni Joaquin. Ngunit ang kapayapaan na ito ay hindi nagtagal. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Joaquin sa kanyang mansyon, binuksan niya ang dyaryo. At doon, sa front page, nakita niya ang kanyang mukha. Bilyonaryong Joaquin de la Vega, mailihim na pamilya. Kasal sa iba, may 5 anak sa dating kasintahan. Ang headline ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Sa ilalim ng headline, may malaking larawan niya at ni Sofia sa araw ng kanilang pikasal. At sa tabi nito, isang blurred na larawan ni Ara at ng kanyang mga anak, nakuha mula sa malayo. Naramdaman ni Joaquin ang matinding galit. Si Reyes. Alam niyang si Reyes ang may pakana nito. Gusto niyang sirain ang lahat ng pinaghirapan niya. Agad siyang tumawag sa kanyang legal team. Gusto kong kasuhan ang sinumang naglabas ng balitang ito. Gusto kong bawiin ang lahat ng kopya ng dyaryo na iyan. Ngunit huli na. Ang balita ay kumalat na sa social media. Ang pangalan niya ay naging trending topic. Ang kanyang kumpanya ay nagsimulang makaranas ng matinding pagkalugi. Ang mga investors ay nagsimulang mag-pull out. Ang kanyang mga business partners ay nagsimulang mag-alinlangan. Nang gabing iyon, habang nasa kanyang opisina, nakatanggap si Joaquin ng tawag mula sa kanyang ina. Joaquin, anong nangyayari? Bakit lumabas ang balitang iyan? Bakit kailangan pang madamay si Ara at ang mga bata? Ang tinig ni Doña Elena ay puno ng galit at pagkabahala. Ma, si Reyes ang may pakana nito. Gusto niya tayong sirain. Pero bakit ngayon pa, Joaquin? Bakit ngayon pa na nagsisimula ng maging maayos ang lahat? Dahil ba sa babaeng iyan? Dahil ba sa paglabas niya ulit sa buhay mo, kaya muling bumalik ang lahat ng problema? Ang mga salita ni Doña Elena ay tila mga pananaksak sa puso ni Joaquin. Ma, huwag mong sisihin si Ara. Wala siyang kinalaman dito. Si Reyes ang may sala. Pero kung hindi kanya nakita ulit, hindi sana mangyayari ito. Hindi sana madadamay ang pamilya natin. Pinatay ni Joaquin ang tawag. Naramdaman niya ang matinding pagkadismaya. Ang kanyang ina, na dapat ay sumusuporta sa kanya, ay tila nagdududa pa rin. Agad siyang nagmaneho patungo sa apartment ni Ara. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat. Kailangan niyang protektahan si Ara mula sa mga balita. Nang makarating siya sa apartment ni Ara, nakita niya si Ara na nakaupo sa sofa, ang kanyang mukha ay maputla. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang kopya ng dyaryo. Ara, sabi ni Joaquin, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Ara kay Joaquin, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pag-aalinlangan. Joaquin, totoo ba ito? Ang kasal mo hindi ba talaga totoo? Ara, pinipilit kong ipaliwanag sa iyo. Isang palabas lang ang lahat. Wala akong asawa. Ikaw lang ang minahal ko. Ang lahat ng ito ay gawa-gawa lang ni Reyes para sirain ako. Pero Joaquin, ang larawan. Ang mga balita. Paano ako maniniwala? Ang tinig ni Ara ay nanginginig. Naramdaman ni Joaquin ang matinding takot. Ang kanyang mga paliwanag ay tila hindi sapat. Ang tiwala ni Ara ay unti-unting nawawala. Ara, please. Maniwala ka sa akin. Hindi ko kayang saktan ka ulit. Ang lahat ng ginagawa ko ay para sa inyo. Para protektahan kayo. Ngunit bago pa man makasagot si Ara, biglang may kumatok sa pintuan. Malakas at paulit-ulit. Ella Season. Ella Season. Mayroon po kaming ilang katanungan tungkol sa inyong relasyon kay Ian Joaquin de la Vega. Totoo po bang kayo ang ina ng kanyang mga anak? Naramdaman ni Joaquin ang paglamig ng kanyang dugo. Isang reporter. Alam niyang si Reyes ang nagpadala nito. Ang kanyang plano ay hindi lang sirain ang kanyang negosyo, kundi pati na rin ang kanyang personal na buhay. At ngayon, si Ara ang target. Tumingin si Ara kay Joaquin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at takot. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang tunog ng malakas na pagkatok sa pinto ay tila bomba na sumabog sa katahimikan ng apartment ni Ara.
Ang mga salita ng reporter mula sa labas ay malinaw na narinig niya, at naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang dugo. Ang pagkabigla at takot ay bumalot sa kanya, at sa isang iglap, bumalik ang lahat ng pagdududa niya kay Joaquin. Ara, huwag kang mag-alala, ako ang bahala, sabi ni Joaquin, na agad tumayo at lumapit sa pinto, tila handang harapin ang mga ito. Ngunit pinigilan siya ni Ara. Huwag, Joaquin. Huwag mong buksan. Baka kung ano pa ang mangyari. Pero Ara, kailangan kong ipagtanggol ka. Kailangan kong ipaliwanag. Ipaliwanag? Joaquin, sapat na. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Ang lahat ng nakikita ko, ang lahat ng naririnig ko, ay lalo lang nagpapatunay na tama ang desisyon ko noon. Hindi kita dapat pinaniwalaan. Ang tinig ni Ara ay nanginginig sa galit at sakit. Nagsimulang mag-ring ang kanyang cellphone. Sunod-sunod na tawag at text message mula sa mga kaibigan at kapitbahay, nagtatanong tungkol sa balita. Ang kanyang mundo ay tila unti-unting gumuho. Niyakap ni Ara ang kanyang sarili, habang ang mga mata niya ay napuno ng luha. Ang mga ngiti ni Joaquin, ang kanyang mga paliwanag, ang kanyang pagmamalasakit sa mga bata, lahat ay tila isang malaking kasinungalingan ngayon. Paano siya naniwala? Paano siya muling nagpakatanga? Nang gabing iyon, kahit naroon si Joaquin at pinipilit siyang kalmahin, hindi makatulog si Ara. Ang bawat salita ng reporter ay tila bumabagabag sa kanyang isipan. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Nagpasya siyang pumunta sa bahay ni Aling Nena. Gusto niyang humingi ng payo, o kahit paano, makahanap ng kapayapaan sa gitna ng lahat ng gulo. Habang naglilinis si Ara sa hardin ni Aling Nena, narinig niya ang boses ni Aling Nena na may kausap sa telepono. Hindi sinasadya, narinig niya ang ilang bahagi ng usapan. Opo, Doña Elena. Nag-aalala po ako kay Ara. Lalo na at lumabas na ang balita. Ayaw na naman po niyang magtiwala kay Joaquin. Nagulat si Ara. Doña Elena. Ang ina ni Joaquin. Ang mga salita ni Aling Nena ay tila yelo na bumalot sa kanyang puso. Bakit niya kausap ang ina ni Joaquin? At bakit niya binabanggit ang pangalan niya? Nagpatuloy si Aling Nena sa pagsasalita, hindi alam na may nakikinig. Opo, susundin ko po ang utos ninyo. Mahirap man, pero kailangan para sa ikabubuti ng lahat. Ang mahalaga, magkasama ulit sina Joaquin at Ara at ang mga apo ninyo. Nalaglag ang hawak ni Ara na basahan. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Mga apo. Nagkatinginan sila ni Aling Nena. Halatang nagulat si Aling Nena na narinig siya ni Ara. Ara, hidyo kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Aling Nena, ang kanyang mukha ay maputla. Hindi sumagot si Ara. Agad siyang pumasok sa loob ng bahay. Naramdaman niya ang matinding sakit at pagtataksil. Lahat ay tila isang malaking plano. Ang kanyang pagdating sa bahay ni Aling Nena, ang pagkakita niya kay Joaquin, ang paghihimok ni Aling Nena na makinig siya, lahat ay bahagi ng isang scheme. Mabilis siyang pumasok sa kwarto ni Aling Nena, ang kanyang puso ay puno ng galit. Sa loob ng kwarto, nakita niya ang isang lumang kahon sa gilid ng kama. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niya ang pangangailangan na buksan ito. Nang buksan niya ang kahon, nakita niya ang isang stack ng mga lumang larawan. Mga larawan ni Aling Nena at ng isang mas batang Doña Elena, magkasama, masaya. Nakita rin niya ang isang sulat. Mahal kong Nena. Salamat sa pagtulong mo sa amin ni Joaquin. Alam kong mahirap ang sitwasyon, pero ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko para matulungan si Joaquin na muling makasama si Ara. Kailangan nating gawin ito para sa kanya at para sa mga apo ko. Hindi ako mapapakali hanggat hindi sila magkasama muli. Ang sulat ay pirma ni Doña Elena de la Vega. Naramdaman ni Ara ang matinding galit at sakit. Nagdurog ang kanyang puso. Hindi lang si Joaquin ang nagtaksil sa kanya. Pati si Aling Nena, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina, ay bahagi rin ng panloloko. Lumabas si Ara mula sa kwarto, ang sulat ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang ekspresyon ay puno ng puot. Aling Nena! Ano ito? Ito ba ang totoo? Ginagamit niyo ako. Lahat ng ito ay isang malaking plano. Para lang ibalik ako kay Joaquin, sigaw ni Ara,
ang kanyang tinig ay nanginginig. Lumapit si Aling Nena, ang kanyang mukha ay puno ng panghihinayang. Ara, ineng, makinig ka. Hindi sa ganoon. Ginawa ko lang yon para sa ikabubuti ninyo. Mahal ka ni Joaquin. At mahal niya ang mga anak mo. Gusto lang namin na magkasama kayo ulit. Para sa ikabubuti. Niloloko niyo ako. Ginagamit niyo ako. Hindi ba sapat ang sakit na naramdaman ko noon? Kailangan niyo pa akong saktan ulit. Ang luha ay tuloy-tuloy na umagos sa mga mata ni Ara. Dumating si Joaquin sa mansyon na balisa ang mukha. Halatang nalaman niya na ang tungkol sa paglabas ng balita at sa reporter. Ngunit nang makita niya ang eksena, ang sulat sa kamay ni Ara, at ang galit sa mga mata nito, alam niyang may mali. Ara, anong nangyayari? Tanong ni Joaquin, ang kanyang tinig ay may bahid ng pagkabahala. Tumingin si Ara kay Joaquin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo. Joaquin de la Vega. Ito ba ang katotohanan? Lahat ng sinabi mo, lahat ng ginawa mo, ay isang malaking kasinungalingan. Ang paglitaw mo sa buhay ko, ang pagdating ko dito, lahat ay pinlano. Pati si Aling Nena, kasama sa panloloko nyo. Ara, hindi ganoon. Makinig ka sa akin, sigaw ni Joaquin, pilit na lumalapit. Ngunit umiling si Ara. Sapat na, Joaquin. Sapat na ang lahat ng kasinungalingan ninyo. Akala ko, nagbago ka. Akala ko, totoo ka. Pero mas masahol ka pa pala kaysa noon. Niloko mo ako, sinaktan mo ako, at ginamit mo ang lahat para lang makabalik sa buhay ko. Ara, mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka ulit. Hindi mo ako mahal, Joaquin. Mahal mo lang ang sarili mo. At ang pamilya mo. Kung mahal mo ako, hindi mo ako sinaktan noon. At hindi mo ako lolokohin ngayon. Hinila ni Ara ang kanyang sarili palayo kay Joaquin. Niyakap niya ang kanyang sarili, ang kanyang katawan ay nanginginig sa sakit at galit. Lalabas ako ng bahay na ito. At hinding-hindi na ako babalik. Huwag ka nang magpapakita sa akin at sa mga anak ko. Wala ka ng karapatan sa kanila. Wala ka ng karapatan sa amin. Tumakbo si Ara papalabas ng mansyon, ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagkabigo. Narinig niya ang pagtawag ni Joaquin, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging gusto niya ay makalayo sa lahat ng kasinungalingan. Pag-uwi niya sa apartment, niyakap ni Ara ang kanyang mga anak, ang luha ay tuloy-tuloy na umagos sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang matinding sakit at pagkadurog. Wala na siyang tiwala sa kahit sino. Hindi na siya magmamahal. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang mga anak. Nang gabing iyon, habang umiiyak siya sa tahimik na sulok ng kanyang apartment, narinig niya ang tunog ng kanyang cellphone. Isang text message. Unknown number. Akala mo baligtas ka? Nagkakamali ka. Nakikita ko ang lahat. Ang mga anak mo, malapit na silang maging akin. Mag-ingat ka, Ara. Naramdaman ni Ara ang matinding takot na bumalot sa kanya. Hindi lang ang kanyang puso ang nadurog. Ngayon, pati ang buhay niya at ng kanyang mga anak, nasa panganib. Ang galit at takot ay bumalot sa puso ni Joaquin. Ang pagmamakaawa ni Ara na umalis siya at ang makita siyang tumakbo papalayo, na may luha sa mga mata, ay tila isang balaraw na tumarak sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man niya habulin si Ara, dumating ang tawag mula sa kanyang security team, nakalusot ang isang tao ni Reyes malapit sa apartment ni Ara. Hindi ito mangyayari, bulong ni Joaquin sa kanyang sarili. Agad siyang sumakay sa kanyang sasakyan at nagmaneho ng napakabilis patungo sa apartment ni Ara. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang mensahe mula kay Reyes sa nakaraang kabanata ay malinaw na muling umalinggaw sa kanyang isipan, malapit na silang maging akin. Nang makarating siya sa apartment ni Ara, bumaba siya ng nagmamadali. Ang ilaw sa loob ay patay. Paulit-ulit siyang kumatok, ngunit walang sumasagot. Tinawagan niya ang cellphone ni Ara, ngunit naka-off ito. Naramdaman ni Joaquin ang matinding takot na bumalot sa kanya. Wala si Ara. Wala ang kanyang mga anak. Ara! Ara! Sagutin mo ako, sigaw ni Joaquin, ang kanyang tinig ay desperado. Ngunit ang tanging narinig niya ay ang katahimikan ng gabi. Agad siyang tinawagan ang kanyang security team. Wala si Ara at ang mga bata sa apartment. Hanapin niyo sila.
Ngayon na. Kasabay nito, nagring ang kanyang isa pang telepono, ang telepono ng kanyang opisina. Si Armando Reyes ang nasa kabilang linya. Mukhang nagulat ka, Joaquin, sabi ni Reyes, ang kanyang tinig ay puno ng panunuya. Sinabi ko sa iyo. Kukunin ko ang lahat ng mahal mo. At ngayon, hawak ko na sila. Naramdaman ni Joaquin ang pag-akyat ng matinding galit sa kanyang lalamunan. Reyes, kung galawin mo sila, susumpain kita. Ipapahanap kita kahit saan ka magtago. At magbabayad ka ng doble sa lahat ng ginawa mo. Tumawa si Reyes. Bakit, Joaquin? Hindi mo ba kayang protektahan ang iyong pamilya? Napakahina mo pala. Pero huwag kang mag-alala. Ang mga anak mo, ang mga ating anak ay nasa mabuting kamay. Sa akin. Narinig ni Joaquin ang isang tunog sa likod ng boses ni Reyes, ang mahinang iyak ng isang bata. Si Carlo. Si Elena. Nanginginig ang kamay ni Joaquin. Nasaan sila, Reyes? Sabihin mo kung nasaan sila, sigaw ni Joaquin, halos maiyak. Gusto mo silang makita, Joaquin? Kung gayon, pumunta ka sa lumang bodega sa likod ng lumang pabrika ng De La Vega. Alam mo kung nasaan. Pero mag-isa ka lang. Kung may kasama ka, papatayin ko sila isa-isa. Malapit na. Magkita tayo, De La Vega. Pinatay ni Reyes ang tawag. Nanatili si Joaquin na nakatulala, ang telepono ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ang bodega. Alam niya kung saan iyon. Isang lumang gusali na matagal ang hindi ginagamit na dating pag-aari ng kanilang pamilya. Agad siyang nagmaneho patungo sa mansyon ng kanyang ina. Kailangan niyang kausapin si Doña Elena. Kailangan niyang malaman ang lahat ng lihim na itinatago nito. Nang makarating siya, nakita niya si Doña Elena na umiiyak sa sala, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala. Ma! Nasaan si Ara at ang mga bata? Si Reyes ang kumuha sa kanila, sigaw ni Joaquin, ang kanyang tinig ay puno ng takot. Nagulat si Doña Elena. Hindi. Hindi ito pwede. Hindi ko hahayaang saktan sila ni Reyes. Ma, sabihin mo ang lahat ng alam mo. Ngayon na. Bakit ka takot na takot kay Reyes? Ano pa ang hindi ko nalalaman? Niyakap ni Doña Elena ang kanyang sarili, ang kanyang katawan ay nanginginig. Si Reyes matagal na kaming binabantaan yan. Simula pa noong bata ka. Gusto niya ang lahat ng sa atin. At noong nawala ang papa mo, ginamit niya ang lahat para sirain tayo. Siya ang dahilan kung bakit kinailangan mong magpakasal sa iba, anak. Para lang mailigtas ang pamilya natin mula sa pagkalugi at pagkabura. Ang kasal mo, anak, ay isang huling sandata. Isang paraan para makakuha tayo ng tulong mula sa gobyerno nang hindi nalalaman ni Reyes. Pero ma, bakit mo ako nilinlang? Bakit hindi mo sinabi kay Ara ang totoo? Dahil hindi ko alam kung paano, anak. At natakot ako na baka mapahamak siya. At ang mga anak niya. Kaya ko lang naman nagawa ang lahat ng ito ay dahil gusto kong protektahan kayo. Pero nang makita ko si Ara at ang mga bata, alam kong nagkamali ako. Simula noon, tinulungan ko si Aling Nena na bantayan kayo para masiguro na ligtas kayo. Mahal ko ang mga apo ko, Joaquin. Mahal na mahal. Nakita ni Joaquin ang sakit at pagsisisi sa mga mata ng kanyang ina. Sa wakas, naintindihan niya ang lahat. Ang pagmamahal at pagprotekta ng kanyang ina sa kanila ay nagtulak sa kanya na maglihim. Biglang nagring ang telepono ni Joaquin. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Isang recording. Ang boses ni Ara. Joaquin. Kung naririnig mo ito, tulungan mo kami. Nandito kami sa isang madilim na lugar na tatakot ang mga bata. Please iligtas mo kami di. Ang recording ay biglang naputol. Naramdaman ni Joaquin ang matinding takot. Si Ara. Ang kanyang mga anak. Kailangan niyang kumilos. Agad siyang tumayo. Ma, aalis ako. Kailangan kong iligtas sila. Huwag, Joaquin. Delikado. Hayaan mo ang security mo ang gumawa, sigaw ni Doña Elena. Hindi, ako mismo ang pupunta. Ako ang naglagay sa kanila sa panganib. Kaya ako ang magliligtas sa kanila. Hinigpitan ni Joaquin ang kanyang kamao. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang may mangyari sa kanyang pamilya.
Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho ng napakabilis patungo sa lumang bodega. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Alam niyang ito na ang laban ng kanyang buhay. Naramdaman ni Ara ang lamig ng sahig na tumatago sa kanyang manipis na damit. Ang amoy ng alikabok at kalawang ay bumalot sa hangin. Sa dilim, pilit niyang hinahanap ang mga kamay ng kanyang mga anak. Niyakap niya ang bawat isa, sina Amara, Bella, Carlo, Diego at Elena, habang ang mga ito ay umiiyak at nanginginig sa takot. Mama, natatakot po kami, bulong ni Elena, ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa damit ni Ara. Huwag kayong matakot, mga anak. Nandito si Mama. Ligtas tayo, pilit na sabi ni Ara, kahit na ang kanyang sariling puso ay kumakabog ng malakas. Hindi niya alam kung nasaan sila, o kung ano ang mangyayari. Ang tanging alam niya ay ang boses ng lalaking kumuha sa kanila, ang boses ni Armando Reyes. Biglang bumukas ang isang malaking pinto at bumuhos ang liwanag mula sa labas. Nakita ni Ara si Reyes na nakatayo sa bukana, ang kanyang mukha ay puno ng kasamaan. Sa likod niya, may dalawang malalaking lalaki na nakatayo, tila mga bantay. Magandang gabi, Season, sabi ni Reyes, ang kanyang tinig ay may bahid ng panunuya. Mukhang hindi ka pa rin nagbabago. Matapang ka pa rin. Ano ang gusto mo, Reyes? Bakit mo kami dinukot? Hayaan mo kami, sigaw ni Ara, pilit na pinoprotektahan ang kanyang mga anak. Oh, wala naman. Gusto ko lang makipaglaro sa iyong minamahal na si Joaquin. Gusto kong makita kung gaano siya kahanda na isugal ang lahat para sa iyo at sa mga anak mo, sabi ni Reyes at tumawa ng malakas. Naramdaman ni Ara ang matinding galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Wala kang karapatang saktan ang mga anak ko. Hindi ka tao. Hindi ako tao. Hindi mo alam kung gaano ako sinaktan ng pamilya de la Vega. At ngayon, oras na para magbayad sila, sabi ni Reyes at lumapit. Biglang, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig. Bumaling ang tingin ni Reyes. At doon, nakatayo sa bukana, si Joaquin de la Vega. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at determinasyon. Reyes! Bitawan mo sila, sigaw ni Joaquin, ang kanyang tinig ay umalinggaw sa buong bodega. Ngumiti si Reyes. Aba, Joaquin. Dumating ka nga. Nag-iisa. Napakawalang ingat mo. Wala kang karapatang saktan sila, Reyes. Ang laban natin ay sa pagitan lang nating dalawa, sabi ni Joaquin at dahan-dahang lumapit. Oh, pero hindi na. Ngayon, kasama na sila sa laro. At ikaw, Joaquin, kailangan mong pumili. Ang kumpanya mo o ang pamilya mo? Wala kang makukuha sa akin, Reyes. Hindi mo ako kayang sirain, sabi ni Joaquin, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Ara at sa mga bata. Talaga? Paano kung malaman ng lahat ang buong katotohanan? Ang dahilan kung bakit ka nagpakasal sa iba? Ang dahilan kung bakit ka naglihim kay Ara? Ang dahilan kung bakit ka nagtago ng 5 anak sa loob ng 5 taon? Naramdaman ni Ara ang pagkabigla. Ano pa ang hindi niya nalalaman? Reyes, huwag kang magsalita ng kung ano-ano, sigaw ni Joaquin. Oh, bakit? Natatakot ka ba na malaman ni Ara ang buong katotohanan? Ang papel ng iyong ina sa lahat ng ito. Biglang, bumukas ang isa pang pinto sa likod ni Reyes. At doon, lumabas si Doña Elena de la Vega. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, ngunit mayroon ding determinasyon. Reyes! Bitawan mo sila, sigaw ni Doña Elena, ang kanyang tinig ay matatag. Nagulat si Reyes. Doña Elena, bakit ka nandito? Hindi ka dapat nandito. Hindi ko hahayaang saktan mo ang pamilya ko, Reyes. Hindi na ngayon. Sapat na ang lahat ng kasamaan mo. Lumapit si Doña Elena kay Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ara, ineng, patawarin mo ako. Ang lahat ng ginawa ko ay para protektahan si Joaquin. At ang pamilya natin. Si Reyes matagal na niya kaming binabantaan. Siya ang may pakana ng lahat ng problema sa kumpanya. Siya ang nagpilit kay Joaquin na magpakasal sa iba, para lang mailigtas ang lahat. Ang kasal na iyon ay isang palabas lang. Walang katotohanan. Si Sofia ay anak ng isang business partner na pinilit ni Reyes na makipagtulungan sa kanya. Ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Reyes para sirain kami.
Naramdaman ni Ara ang pagkabigla. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Ang lahat ng pagdududa niya ay unti-unting nawala. Ang sakit na naramdaman niya noon ay unti-unting napapalitan ng pag-unawa. Ang lahat ng lihim ay unti-unting nabubunyag. At ang tungkol sa mga anak mo, Ara, patuloy ni Doña Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nalaman ko ang tungkol sa kanila. At mula noon, palagi ko silang binabantayan. Palagi ko silang iniisip. Gusto ko silang makasama. Gusto kong maging lola sa kanila. Patawarin mo ako, Ara. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Lumapit si Joaquin kay Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ara, lahat ng sinabi ko ay totoo. Ang kasal na iyon ay isang malaking kasinungalingan. Wala akong asawa. Ikaw lang ang minahal ko. At ikaw lang ang mamahalin ko. Ang lahat ng ito ay gawa-gawa lang ni Reyes para sirain ako. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Niyakap ni Ara si Joaquin, ang kanyang luha ay tuloy-tuloy na umagos. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdududa, ay unti-unting nawala. Naramdaman niya ang init ng yakap ni Joaquin, at alam niyang ligtas sila. Hindi. Hindi ito mangyayari, sigaw ni Reyes, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Hindi niyo ako kayang talunin. Hindi niyo ako kayang sirain. Agad na kinuha ni Reyes ang isang baril mula sa kanyang bulsa. Itinutok niya ito kay Ara at sa mga bata. Kung hindi ko kayo makukuha, Joaquin, sisiguraduhin kong wala ka ring makukuha, sigaw ni Reyes, at handa na siyang iputok ang baril. Naramdaman ni Ara ang matinding takot. Niyakap niya ang kanyang mga anak ng mahigpit. Si Joaquin ay agad na tumalon sa harap nila, handang protektahan sila. Ang tunog ng putok ay umalinggaw sa buong bodega. Tila huminto ang oras. Naramdaman ni Joaquin ang matinding kirot sa kanyang balikat. Ngunit hindi siya bumitaw. Niyakap niya si Ara at ang mga bata, pilit na pinoprotektahan ang mga ito mula sa anumang kapahamakan. Joaquin, sigaw ni Ara, ang kanyang tinig ay puno ng takot at pagkabigla nang makita ang dugo sa balikat ni Joaquin. Umiti si Reyes, isang ngiti na puno ng kasamaan. Aba, Joaquin. Matapang ka nga. Pero hanggang kailan ka kaya tatagal? Ngunit bago pa man makakilos si Reyes, biglang bumukas ang malaking pinto ng bodega. Bumuhos ang liwanag at kasabay nito ang tunog ng mga sirena ng pulis. Pumasok ang mga pulis na pinangunahan ng security team ni Joaquin. Armando Reyes, sumuko ka na. Napapalibutan ka na namin, sigaw ng isang pulis. Naramdaman ni Reyes ang matinding galit. Hindi. Hindi ako susuko. Hindi niyo ako kayang talunin. Sinubukan ni Reyes na tumakas, ngunit agad siyang napalibutan ng mga pulis. May naganap na maikling habulan at paglaban, ngunit sa huli, nagapi si Reyes at ang kanyang mga tauhan. Ikinulong sila sa posas at inilabas mula sa bodega. Naramdaman ni Joaquin ang paghina ng kanyang katawan. Ngunit bago pa man siya bumagsak, sinalo siya ni Ara. Joaquin, okay ka lang ba? Ang sugat mo, sigaw ni Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngumiti si Joaquin kahit na masakit ang kanyang balikat. Okay lang ako, Ara. Ligtas na kayo. Niyakap ni Ara si Joaquin ng mahigpit, ang kanyang luha ay tuloy-tuloy na umagos. Salamat, Joaquin. Maraming salamat. Akala ko mawawala ka na. Lumapit ang mga bata, umiiyak at niyakap si Joaquin. Papa Joaquin. Okay ka lang po ba? Tanong ni Carlo, ang kanyang maliit na kamay ay hinawakan ang balikat ni Joaquin. Hinaplos ni Joaquin ang ulo ng mga bata. Okay lang si Papa. Ligtas na tayo, mga anak. Lumapit si Doña Elena, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Joaquin, Hijo. Ang sugat mo. Kailangan mong gamutin agad. Ngunit bago pa man makakilos si Doña Elena, lumapit siya kay Ara. Ara, ineng patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Ang lahat ng ginawa ko ay para protektahan si Joaquin. At ang pamilya natin. Pero hindi ko dapat ginawa ang lahat ng iyon nang hindi mo nalalaman. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Tinitigan ni Ara si Doña Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ng matandang babae.
Ang lahat ng galit at sakit na naramdaman niya ay unti-unting nawala. Doña Elena, naiintindihan ko po, sabi ni Ara, ang kanyang tinig ay mahina. Salamat po sa pagliligtas sa amin. Niyakap ni Doña Elena si Ara ng mahigpit, ang kanyang luha ay tuloy-tuloy na umagos. Sa wakas, naramdaman niya ang kapayapaan. Ang kanyang pamilya ay buo na. Dinala si Joaquin sa ospital para gamutin ang kanyang sugat. Si Ara at ang mga bata ay sumama sa kanya. Sa loob ng ospital, habang ginagamot ang kanyang sugat, hinawakan ni Joaquin ang kamay ni Ara. Ara, sabi ni Joaquin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ngayon na ang lahat ng lihim ay nabunyag, at ang lahat ng panganib ay nawala, gusto kong maging tapat sa iyo. Mahal na mahal kita, Ara. At gusto kong makasama ka habang buhay. Gusto kong maging ama sa mga anak natin. Gusto kong bumuo ng isang pamilya kasama ka. Kinuha ni Joaquin ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at sa loob may isang singsing na kumikinang. Ara Season, sabi ni Joaquin, ang kanyang tinig ay nanginginig sa emosyon. Pakakasalan mo ba ako? Magiging asawa ko ba? Magiging ina ng mga anak ko habang buhay? Naramdaman ni Ara ang matinding pagkabigla. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdududa, lahat ay tila nawala sa isang iglap. Tiningnan niya ang kanyang mga anak na nakatingin sa kanya na may pag-asa sa kanilang mga mata. Tiningnan niya si Joaquin, ang lalaking nagligtas sa kanila, ang lalaking nagmahal sa kanya ng walang pasubali. Ngumiti si Ara, kahit na ang kanyang luha ay tuloy-tuloy na umagos. Joaquin, pakakasalan kita. Niyakap ni Joaquin si Ara ng mahigpit, ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Ang kanyang mga anak ay naghiyawan sa tuwa. Si Doña Elena ay ngumiti, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaligayahan, mayroon pa ring isang bahagyang pag-aalinlangan sa puso ni Ara. Ang sakit ng nakaraan ay sariwa pa rin. Ang kanyang mga sugat ay hindi pa lubusang naghihilom. Ang sumunod na mga araw ay tila isang mahabang proseso ng paghilom para kay Ara. Kahit pa naaresto na si Armando Reyes at ligtas na sila, nanatili pa rin ang mga bakas ng takot at sakit sa kanyang puso. Ang pagtanggap sa katotohanan, lalo na ang papel ni Doña Elena sa nakaraan, ay hindi madali. Isang hapon, habang si Joaquin ay nasa opisina, nagpasya si Doña Elena na kausapin si Ara ng pribado. Naupo sila sa hardin ng mansyon, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno. Ara, Ineng, simula ni Doña Elena, ang kanyang tinig ay malumanay. Alam kong hindi madali ang lahat ng ito para sa iyo. At alam kong marami kang tanong. Tumingin si Ara kay Doña Elena. Bakit po, Doña Elena? Bakit niyo po nagawa ang lahat ng iyon? Bakit niyo po itinago ang tungkol sa mga anak ko? Bumuntong hininga si Doña Elena. Ara, ang lahat ng ginawa ko ay dahil sa takot. Takot na mawala si Joaquin. Takot na mawala ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya namin. Si Reyes, matagal na niya kaming binabantaan. At nang malaman ko na mayroon siyang plano na sirain si Joaquin sa pamamagitan ng paggamit sa iyo, natakot ako. Natakot ako na baka madamay ka sa gulo namin. Kaya ko lang naman nagawa ang kasunduan na iyon para kay Joaquin ay para mailigtas siya. Pero bakit po hindi niyo po sinabi sa akin? Bakit po kailangan pang maglihim? Dahil hindi ko alam kung paano, Ineng. At sa totoo lang, may bahagi sa akin na nag-alinlangan. Nag-alinlangan kung handa ka bang harapin ang mundo ni Joaquin. Ang mundo ng mga De La Vega. Alam kong mahirap ang buhay mo noon at ayoko nang dagdagan pa ang pasanin mo. Naging bulag ako sa sakit na naidulot ko sa iyo. Patawarin mo ako, Ara. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkakamali ko. Niyakap ni Doña Elena ang kamay ni Ara. Nang malaman ko na may mga apo ako, Ara, nagbago ang lahat. Gusto ko silang makasama. Gusto kong maging lola sa kanila. At gusto kong makita kayong masaya ni Joaquin. Ang lahat ng ginawa ko ay dahil mahal ko kayo. At ngayon, gusto kong ayusin ang lahat. Naramdaman ni Ara ang isang matinding paglambot sa kanyang puso. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Doña Elena. Ang lahat ng galit at sakit na naramdaman niya ay unti-unting nawala. Naiintindihan ko po, Doña Elena, sabi ni Ara,
ang kanyang tinig ay mahina. Salamat po sa pagiging tapat. At salamat po sa pagmamahal sa mga anak ko. Niyakap ni Doña Elena si Ara ng mahigpit, ang kanyang luha ay tuloy-tuloy na umagos. Sa wakas, naramdaman niya ang kapayapaan. Ang kanilang relasyon ay nagsimulang maghilom. Sa mga sumunod na araw, mas naging madalas ang pagdalaw ni Joaquin sa mga bata. Ang quintuplets ay mas naging malapit kay Joaquin. Tinawag na nila itong Ipapa Joaquin nang walang pag-aalinlangan. Naglalaro sila, nagbabasa ng kwento, at nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga araw sa school. Isang hapon, habang naglalaro sila sa hardin, lumapit si Carlo kay Joaquin. Papa Joaquin, pwede po ba kayong magkwento ulit tungkol sa mga adventures niyo? Ngumiti si Joaquin. CJ, Carlo. Pero kailangan niyo munang maging mabait sa mama niyo, ha? Niyakap ng mga bata si Joaquin, ang kanilang mga ngiti ay tila liwanag sa buhay niya. Nakita ni Ara ang eksenang iyon at naramdaman niya ang isang matinding kaligayahan. Ang kanyang mga anak ay may ama na. At ang ama na iyon ay ang lalaking minahal niya. Isang araw, nagpasya si Ara na bumisita kay Aling Nena. Matapos ang lahat ng nangyari, kailangan niya ng closure. Nang makarating siya sa bahay ni Aling Nena, nakita niya ito na nakaupo sa kanyang rocking chair, nagbabasa ng libro. Aling Nena, tawag ni Ara. Nagulat si Aling Nena. Ara, Ineng. Akala ko ayaw mo na akong makita. Hindi po, Aling Nena. Gusto ko lang po kayong kausapin. Gusto ko po kayong pasalamatan. At patawarin. Lumapit si Ara at niyakap si Aling Nena. Alam ko po na ang lahat ng ginawa niyo ay para sa ikabubuti namin. At salamat po sa pagmamahal niyo sa akin at sa mga anak ko. Umiyak si Aling Nena. Ara, Ineng, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Naisip ko lang na ito ang pinakamabuting paraan para magkasama kayo ulit ni Joaquin. At para maging masaya kayo. Naiintindihan ko po, Aling Nena. Ang mahalaga, magkasama na po kami ngayon. At salamat po sa lahat ng tulong niyo. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting naghilom ang mga sugat sa puso ni Ara. Ang kanyang pagdududa ay napalitan ng tiwala. Ang kanyang galit ay napalitan ng pag-unawa. At ang kanyang takot ay napalitan ng pag-asa. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Joaquin sa balkonahe ng mansyon ni Doña Elena, tinitigan ni Ara ang mga bituin. Joaquin, sabi ni Ara, ang kanyang tinig ay mahina. Salamat sa lahat. Salamat sa pagiging matapang. Salamat sa pagmamahal sa akin at sa mga anak ko. Hinawakan ni Joaquin ang kamay ni Ara. Ara, ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. At ikaw ang nagbigay sa akin ng pamilya. Mahal na mahal kita, Ara. Ngumiti si Ara. Naramdaman niya ang init ng pagmamahal ni Joaquin. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaligayahan, mayroon pa ring isang bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Ang hinaharap. Ang mga hamon na darating. Joaquin, sabi ni Ara, ang kanyang tinig ay may bahid ng pag-aalala. Paano kung may mangyari ulit? Paano kung hindi ko kayang magtiwala ng buo? Hinawakan ni Joaquin ang mukha ni Ara. Ara, ang tiwala ay hindi madaling ibalik. Alam ko yan. Pero pangako ko sa iyo, gagawin ko ang lahat para patunayan ang sarili ko. At sa bawat pagsubok, magkasama tayong haharapin. Hindi ka na mag-iisa. Hindi na kayo mag-iisa. Tinitigan ni Ara si Joaquin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Alam niyang tama ang desisyon niya. Ang pagmamahal ni Joaquin ay totoo. At ang kanyang pamilya ay buo na. Ang mga bituin ay kumikinang sa kalangitan, tila mga saksi sa bawat pangarap na unti-unting nagiging totoo. Nakaupo si Ara sa tabi ni Joaquin sa balkonahe ng mansyon ng mga De La Vega. Ang kanyang puso ay puno ng iba't ibang emosyon. Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin, isang peklat na magpapaalala sa kanya ng kanyang pinagdaanan, ngunit ang pag-asa at pagmamahal ay mas nangingibabaw na ngayon. Joaquin, simula ni Ara, ang kanyang tinig ay halos pabulong. Hinawakan niya ang kamay ni Joaquin, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Ang lahat na nangyari ang sakit ang pagdududa. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin kung wala ka.
Hinaplos ni Joaquin ang likod ng kamay ni Ara. Hindi mo na kailangang kayanin mag-isa, Ara. Nandito na ako. Nandito na kami. Hindi ka na mag-iisa. Tiningnan ni Ara si Joaquin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal, at sa mga mata niya, nakita ni Ara ang isang pangako ng walang hanggang pagmamahal at proteksyon. Joaquin, sabi ni Ara, ang kanyang tinig ay nanginginig sa emosyon. Pakakasalan kita. Mahal na mahal kita. Niyakap ni Joaquin si Ara ng mahigpit, ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdududa, lahat ay tila nawala sa isang iglap. Ang tanging nararamdaman niya ngayon ay ang init ng yakap ni Ara, ang kanyang amoy at ang kanyang pagmamahal. Salamat, Ara. Maraming salamat, bulong ni Joaquin sa tainga ni Ara. Pinangako ko sa iyo, gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. At ang mga anak natin. Nang gabing iyon, matapos ang kanilang pag-uusap, naramdaman ni Ara ang isang bagong simula. Ang kanyang puso ay tila lumuwag at ang kanyang isipan ay puno ng pag-asa. Sa wakas, nahanap niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Kinabukasan, nagpasya si Doña Elena na magdaos ng isang maliit na salu-salo sa mansyon para formal na ipakilala si Ara at ang quintuplets sa kanilang pamilya. Dumating ang ilang malalapit na kamag-anak at kaibigan ng mga De La Vega. Naramdaman ni Ara ang bahagyang kaba. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng pagtitipon. Ngunit nang makita niya ang mga ngiti ng kanyang mga anak na masayang naglalaro sa hardin kasama si Joaquin, naramdaman niya ang lakas. Lumapit si Doña Elena kay Ara, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal. Ara, ineng, huwag kang mag-alala. Ang lahat ng nandito ay mahal ka. At mahal nila ang mga apo ko. Ngumiti si Ara. Salamat po, Doña Elena. Nagsimula ang salu-salo. Nagkwentuhan sila, nagtawanan at nagbahagi ng mga kwento. Nakita ni Ara ang pagtanggap ng pamilya ni Joaquin. Walang pagdududa, walang paghusga. Ang tanging nakita niya ay pagmamahal at pagtanggap. Lumapit sa kanya ang isang pinsan ni Joaquin, si Tita Sofia, hindi ang Sofia na kasama ni Joaquin sa kasal na iyon, kundi ibang Sofia, na may mainit na ngiti. Ara, welcome sa pamilya. Matagal na naming hinihintay ang isang tulad mo. At ang mga bata, ang gaganda at ang gagaling nila. Naramdaman ni Ara ang init sa kanyang puso. Ang pagtanggap na ito ay higit pa sa kanyang inaasahan. Nang gabing iyon, habang naghahanda na silang umuwi, lumapit si Aling Nena kay Ara. Ara, ineng, sabi ni Aling Nena, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Masaya ako para sa iyo. Nakita ko ang lahat ng pinagdaanan mo. At ngayon, nakikita ko ang kaligayahan sa iyong mga mata. Magiging masaya ka, ineng. Pangako. Niyakap ni Ara si Aling Nena. Salamat po, Aling Nena. Salamat po sa lahat ng tulong niyo. At salamat po sa pagiging tapat sa akin. Sa mga sumunod na buwan, nagsimulang bumuo si Ara at Joaquin ng kanilang bagong buhay. Lumipat sila sa isang mas malaking bahay sa loob ng compound ng mga De La Vega, kung saan may malaking hardin para sa mga bata. Si Joaquin ay mas naging hands-on na ama, tinutulungan si Ara sa pag-aalaga sa quintuplets. Ang bawat araw ay puno ng tawanan, ingay at pagmamahalan. Si Amara, ang panganay, ay mas naging malapit kay Joaquin, nagtatanong tungkol sa kanyang trabaho at sa kanyang mga karanasan. Si Bella at Diego ay mahilig maglaro ng sports kasama si Joaquin. Si Carlo ay mahilig magbasa ng kwento kasama si Joaquin. At si Elena, ang bunso, ay palaging nakayakap kay Joaquin. Nagsimula na ring maging aktibo si Ara sa mga charity works ng De La Vega Group, gamit ang kanyang karanasan bilang single mom para tulungan ang ibang mga ina na nangangailangan. Naging inspirasyon siya sa marami, ang kanyang kwento ay nagbigay pag-asa sa mga taong nawalan ng tiwala. Isang hapon, habang naghahanda sila para sa isang family dinner, nakita ni Ara si Joaquin na naglalaro sa mga bata sa hardin. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Ito ang pamilya na matagal na niyang pinangarap. Isang pamilya na binuo sa pagmamahal, tiwala at pagpapatawad. Niyakap ni Ara ang kanyang sarili, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Ang kanyang paglalakbay ay mahaba at puno ng pagsubok, ngunit sa huli, nahanap niya ang kanyang tunay na kaligayahan.
Lumapit si Joaquin kay Ara, niyakap siya mula sa likod. Ano ang iniisip mo, mahal? Ngumiti si Ara. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte. Sa lahat ng pinagdaanan ko, hindi ko inakala na magkakaroon ako ng ganito kalaking kaligayahan. Hinalikan ni Joaquin ang noo ni Ara. Ara, ang pagmamahal natin ay isang patunay na kahit gaano pa kahirap ang buhay, basta may tiwala tayo sa isa't isa, at may pagmamahal, kaya nating lampasan ang lahat. Ikaw ang aking liwanag sa dilim. At ang mga anak natin sila ang ating pag-asa. Tinitigan ni Ara si Joaquin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Sa wakas, nahanap niya ang kanyang tahanan. Hindi lang isang lugar, kundi isang tao. Isang pamilya. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol din sa tiwala, pagpapatawad, at ang kapangyarihan ng isang pamilya. Sa bawat pagsubok, lumalabas ang katatagan, at sa bawat pagbagsak, mayroong pagbangon. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng tamang tao, kundi tungkol din sa pagiging tamang tao para sa isa't isa, sa kabila ng lahat ng hamon. At sa ilalim ng mga bituin, habang ang hangin ay bumubulong ng mga pangarap, alam ni Ara na ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lang. Isang bagong simula, isang pamilya, at isang pag-ibig na walang hanggan. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Joaquin. Isang paglalakbay na puno ng pagsubok, pagmamahal, at pagpapatawad. Sa bawat pahina, sa bawat kabanata, kasama ko kayo sa paglalakbay na ito. Mula sa simula ng pag-ibig ni Ara at Joaquin, sa matinding pagsubok ng kanilang nakaraan, hanggang sa muling pagbubuklod ng kanilang pamilya, naramdaman ko ang bawat emosyon na kanilang pinagdaanan. Hindi madali ang pagsusulat ng kwentong ito, puno ito ng hamon at mga pagkakataong nagdududa ako kung saan ito patungo. Ngunit sa bawat salita, sa bawat pangungusap, ang mga karakter ang siyang gumabay sa akin. Sila ang nagbigay buhay sa bawat eksena, at ang kanilang mga damdamin ang siyang naging inspirasyon ko. Lubos akong nagpapasalamat sa inyo, mga minamahal kong mambabasa, sa paglaan ng inyong oras at puso upang basahin ang bawat bahagi ng kwentong ito. Salamat sa inyong pagmamahal, pag-unawa, at sa bawat luha at ngiti na inyong ibinahagi. Naway ang kwento ni Ara at Joaquin ay magsilbing paalala na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng tamang tao, kundi tungkol din sa pagiging tamang tao para sa isa't isa, sa kabila ng lahat ng sakit at pagdududa. Sana ay nadama ninyo ang mensahe ng pagpapatawad, ng paghilom, at ng walang hanggang pag-asa. Ang pamilya ay hindi lang nabubuo sa dugo, kundi sa pagmamahalan, pagtitiwala, at sa kakayahang bumangon sa bawat pagbagsak. Ito ang tunay na lakas na matatagpuan sa bawat puso. Nagagalak ako na naibahagi ko sa inyo ang munting likha kong ito. Maraming salamat muli sa inyong suporta at pagmamahal. Kung mayroon kayong nais ibahagi tungkol sa inyong mga saloobin at damdamin sa kwentong ito, huwag mag-atubiling ipahayag. Ang inyong mga komento ay malaking bahagi ng aking inspirasyon. Hanggang sa muli nating pagkikita sa ibang kwento.